Tuloy sa mga balita, alas 6:59 ng umaga, pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad na isang bagong social amelioration program ng administrasyon ng Pangulong Marcos kung saan namahagi ng 5.28 bilyong pisong halaga ng financial assistance sa may 1.32 milyong senior high school student at kanilang magulang para mabawasan ang bigat ng gastos na pag-aaral. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, ang Tulong Eskwela program ay bahagi ng direktiba ng Pangulong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address na gumawa ng pagbabago sa sektor na edukasyon gamit ang teknolohiya at modernisasyon. Ang programa ay sabay-sabay na dilunsad sa 220 lugar sa lahat ng probinsya ng bansa. Ang bawat lugar ay mayroong 3,000 magulang ng senior high school student na pinili bilang benepisaryo ng ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP ng DSWD at dagdag na 3,000 pesos na benepisaryo o bilang pagtutuwid at dagdag na 3,000 benepisaryo na tutulungan naman sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o tupad ng DOLE. Ang 660,000 magulang ay bibigyan ng tig 3,000 pesos mula sa AKAP at tig 5,000 pesos naman ang 660,000 benepisaryo ng tupad o kabuang 5.28 bilyong pisong halaga ng financial assistance. Ang pamamahagi ng tulong ay sasagawa mula August 30 hanggang 31. Ayon kay Speaker Romualdez, ang Tulong Eskwela program ay nagsisilbi o manong paghimok at suporta sa mamumunan ng mga estudyanteng Pilipino upang maabot ang mga ito ang kanilang mga pangarap. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala, binalaan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga rice importer na gamitin na ang hawak na sanitary and phytosanitary import clearance sa loob ng 6 na araw. Ang naturang clearance ay binibigay ng Bureau of Plant Industry sa mga importer upang mag-angkat ng bigas para ibenta sa mga merkado sa bansa. Babala ni Laurel Jr., naghihintay ang mga sanksyon para sa mga trader na bigong gamitin ang kanilang mga import clearance. Ginawa ng kalihim ang babala kasunod ng mga natanggap na report kung saan maraming importer ang umano'y bigong gumamit sa kanilang mga permit ilang buwan mula nang ilabas ito ng BPI. Ayon sa kalihim, ang hindi paggamit na sa mga nakuhang permit ay posibleng makaapekto sa supply at stocks ng bigas sa bansa. Dahil dito, tiyak aniyang papatawa ng DA ng mga sanksyon o penalty ang mga importer na tumatanggi pa ring gagamit ito, gayong malaya na silang makapag-angkat ng bigas. Mula noong Enero 2024 hanggang Agosto 22, mayroon ng 2.7 milyong metrikong tonelada ng bigas na pumasok sa Pilipinas. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala, mga gambayan na ipadala na sa Commission on Election o COMELEC ay ikatlong batch ng automated counting machine na gagamitin para sa 2025 midterm elections. May kabuang 8,640 ECMs ang nahitad na ng South Korean firm na Mero System sa budigan ng COMELEC sa Binyan, Laguna. Ayon sa COMELEC, ininspeksyon ang ahensya ang bawat ECM upang matiyak ang kalidad ng mga ito. Anya anumang machines na hindi pumasa sa initial inspection ay babalik para palitan. Ayon pa sa poll body, nagsimulang maghatid ng machines ang Mero noong Hulyo pa na naipadala na rin na naturang kumpanyang 100% na servers, printers at laptops na gagamitin sa vote canvassing. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala, mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang pambansa, sinimulan na ng Sandigan Bayan ang pagliliti sa kasong graft na inihain laban kina dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating PSDBM Ayusik Lloyd Christopher Lau kaugnay sa manumalyang paglilipat ng multibilyong halaga ng pondo para sa pagbili ng COVID-19 medical supplies at equipment. Ito ay matapos na i-refer noong Biyernes ang kaso sa First Division ng Anti-Graft Court na siyang tutukoy kung may probable cause para pahintulutan ang pag-issue ng arrest order laban sa dalawa. Matatandaan na naging subject ng investigasyon ng Ombudsman sina Duque at Lau matapos maghain ng reklamo sina Senator Risa Hontiveros at dating Senator Richard Gordon noong May 8. Git ng mga senador na dapat ang Bids and Awards Committee ng DOH ang bumili na lamang na kinakailangang mga supply para matugunan ang COVID-19 pandemic nang hindi dumidepende sa PSDBM para hindi na napatawan ng 1.659 bilyong service fee ng PSDBM. Una rito, naghain ang ombudsman ng graft charges laban kina Duque at Lau noong araw ng Martes na inilabas lang ngayong Biyernes base sa criminal information na inihain ng Sandigan Bayan na kasaad na iligal at walang basihan ang paglilipat ng DOH ng 41 bilyong pondo sa PSDBM sa kasagsagan ng pandemya. Umagang balita sa Kings Radio. Oras mga kabayan, ganap ng alas 7:04 ng umaga, Philippine Standard Time. Labas ulit na rin bilang, tanggapin ang mga report ng ating mga kasamang
Mga balitang nakalap sa buong kapuluan ng Kamindanawan sa atin naman. Balita Mindanao. Sa ating balitang Mindanao, higit 1.7 milyong piso na halaga ng smuggled na mga sigarilyo na kumpiskahan ng mga otoridad sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Alamin natin balitang Mindanao mula kay Edgar Cabaño. Balita Mindanao. Aabot sa mahigit 1.7 milyon na halaga na smuggled na sigarilyo ang matanggumpay na nadiskubre ng mga otoridad sa Barangay Kayok, Liloy, sa Zamboanga del Norte. Kinumpirma ito ni Police Regional Office 9 sa mga kawani ng mga media. Ayon sa Police Regional Office 9, nadiskubre nila ang naturang mga kontrabando dahil sa ulat ng mga concerned citizen. Ang mga inabando ng produkto ng tabako ay kaagad na ipinadala sa Zamboanga del Norte Maritime Station para sa dokumentasyon bago ito over sa Bureau of Customs para sa pag-iingat. Pinuri naman ni Police Regional Office 9 Director Police Brigadier General Bowen Joey Masauding ang mga residente para sa kanilang pagbabantay at inulit ang kanyang suporta sa mga pagsisikap para masecure at manatiling ligtas ang komunidad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kung sino ang may-ari ng naturang mga kargamento. At yan ang balita, Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balitang Mindanao, 144 na pamilyang benepisyaryo ng Poor Peace sa Jansan nagtapos na. Alamin natin yung detalye mula sa report ni Maricel Bayuna. Mindanao. Natapos na ang nasa 144 pamilyang benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Poor Peace Program sa Jansan. Ayon kay Jolita Quintacan, matapos na 14 na taon na naging benepisaryo ng Poor Peace, isa siya sa 144 ang nagtapos. Inamin ito ang malaking tulong na nasabing programa sa kanyang pamilya, lalo na ang pagtanggap ng buwanang 4,700 na ayuda na nakatulong ng malaki sa kanyang pamilya. Sa ilalim ng Poor Peace Law, kwalipikado sa ayuda ang benepisaryo kung merong itong mga anak na nag-aaral sa preschool hanggang senior high school. Ginawa ang programa noong 2008 sa ilalim ng Republic Act No. 11310, ang Poor Peace, a National Poverty Reduction and Strategy at Human Capital Investment Program na nagbigay ng conditional cash transfer sa mga mahihirap na residente sa bansa. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio, Balitang Mindanao. Balita Mindanao. Balitang Mindanao, inyong napakinggan natin sa atin ng EG Pure Iron Tablet mga kabayan. EG Pure Iron Tablet, papatanggal po sa mga iniinom natin na medyo may lasang bakal. Ayan na. Bibili po ang EG Pure Iron Tablet sa mga suking butika over the counter nationwide. Balita Mindanao. At ngayon mga kabayan, dumako naman tayo sa iba pang balita. Sa balitang Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat. Sa ating balitang Ibayong Dagat mga kabayan, ipinahayag ni Sociology Professor Lee Ju-hee ng Ewha Women's University ang kanya na hindi isagot ang foreign domestic workers na lumalalang demographic crisis ng kanilang bansa. Kung matatandaan, una nang nakakuha ng 100 Filipino domestic helpers ang Ministry of Employment and Labor ng Seoul Metropolitan Government upang mapunan ang mga working parents at mataas ang falling birth rate sa South Korea. Plano rin ang ahensya na kumuha ng karagdagang 500 hanggang 1,000 Filipino caregivers sa susunod na mga taon. Kinusto ni Power Party lawmaker na Kyun Yoon-won sa South Korea ang masyadong magastos na programa ng bansa. Makakatanggap kasi ang mga nasabing Filipino caregivers ng minimum wage na may katumbas na $7 kada oras at may kabuang 40 oras kada linggo. Dagdag pa niyo na pwede naman daw na mag-hire sila ng sarili nilang kababayan upang matulungan ang mga domestic labor dahilan sa patuloy na pagbaba ng labor force participation ng mga kababaihan sa South Korea. Ayon naman kay Ju-hee kung ang batayan ng pagbibigay ng karapatang benepisyo ng bansa para sa mga nakuwang Filipino caregivers ay mas maraming babaeng South Korean ang nakahanda umano para gawin ang nasabing trabaho. Samantala, ayon sa statistics ng South Korea noong 2022, umabot na sa 107,000 domestic workers na may 70% ang nasa edad 50 pataas ang nagtatrabaho sa nasabing bansa. Balitang Ibayong
Ibayong Dagat. Samantala mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang Ibayong Dagat, tinanggihan na ng mga leader ng mga bansang bahagi ng Pacific Bloc ang apilang putulin na ang kanilang pagkikipag-alyansa sa Taiwan sa annual summit na dinaluhan ng mga naturang bansa na ginanap sa Tonga. Muling pinagtibay ng mga ito ang kanilang suporta sa Taiwan sa kabila ng panawagang putulin na ang kanilang pagkikipag-alyansa rito. Una rito ay umapila ang Solomon Islands, isa sa mga estado na bahagi ng Pacific Bloc na alisin na ang partner status ng Taiwan sa Pacific Islands Forum. Ikinagalit naman ito ng mga Pacific Territory na mayroong kasalukuyang diplomatic relations sa Taiwan tulad ng Marshall Islands, Palau at Tuvalu. Dahil dito ay tuluyang pinagtibay ng mga naturang estado ang kanilang suporta sa Taiwan at sa soberanya nito bilang isang estado. At yan po ba ng ating Balitang Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat, inyong napakinggan mga gambay natin po sa ating mga gambay ng SED Marketing, ang tagagawa po ng Panyawan Liniment Oil at Panyawan Herbal Capsule. Mabibili po yan sa mga suking butika sa inyong mga lugar. At tatak o may tatak SED Marketing lamang po mga kabayan. Yan po ang ating Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. At yung mga kabayan, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan sa Sports. Ngayon. Sa ating balitang pampalakasan mga kabayan, ito na. Veteran guard pumirma ng 4-year contract extension sa Pacers sa NBA. Sports. Ngayon. Alamin natin sports, Gar. Balita mo yung ating sports ngayon. Pumirma ng 4 na taong contract extension si Indiana Pacers guard TJ McConnell. Ito ay nagkakalaga ng $45 million. Si McConnell ang may career average na 102 points per game, 5.5 assists per game at 2.7 rebounds per game. Naging malaking tulong siya sa Indiana nitong nakalipas na season daan upang maabot nito ang Eastern Conference Finals at hinarap ang Boston Celtics na siya ring naging kampiyon kinalaunan. Sa nakalipas na playoff, makailang beses na pinalitan ni McConnell si All-Star guard na si Tyrese Haliburton dahil sa minor injuries. Sa naturang serye ay nagposti siya ng 11.8 points per game, 3.1 rebounds per game at 5.5 assists per game. Hawak ang 48.6% overall shooting. Naging abala naman ng Pacers sa off-season matapos itong makuha ang ilang malalaking player na kinabibilangan ni Pascal Siakam na pumirma ng $189.4 million maximum deal, Obi Toppin at Andre Nembhard. Magkakasama ng mga ito si Hali at ang bida ng center si Miles Turner. At yan ang balita. Edgar Cabanyog para sa umagang balita sa Kings Radio Balitang Pampalakasan. Balitang pampalakasan mga kabayan ninyo na pakinggan ay hatid po sa ating mga kabayan ng Grotol Mega at Grotol Syrup. Para sa mga chikiting Grotol Syrup po mga kabayan at sa medyo malaki-laki na Grotol Mega. Pampalakas, madaling tumangkad at hindi po sakitin ang inyong mga anak dahil naka-Grotol Mega at naka-Grotol Syrup po sila. Ito po ay vitamina na talagang epektibo po. Proven and tested po mga kabayan. Mabibili sa mga suking butika over-the-counter nationwide. At yan pong ating balitang pampalakasan. At ngayon dumako naman tayo sa ating mga Showbiz. Samantala mga kabayan, para sa ating balitang showbiz, Sandro Mula kinasuhan ng cyber libel ang 3 katao dahil sa paninira sa kanya. Alamin natin ang balitang showbiz mula kay Maricel Kinasuhan Bayuna. na ng aktor na si Sandro Mulak ng cyber libel ang ilang mga internet user. Ayon sa National Bureau of Investigation, Cybercrime Division, na mayroong 100 na mapanirang post laban sa aktor. May kinalaman ito sa sinapit na aktor sa 2 independent contractor na isang telebisyon. Nananawagan naman ang lolo ng aktor na si Alexander Mulak na respeto ang privacy ng kanyang apo. Magugunitang kinasuhan na rin ng aktor ang 2 independent talent contractor ng isang telebisyon dahil sa pag-abusong sexual. At yan ang showbiz balita, Maricel Bayuna para sa umagang balita sa Kings Radio. Showbiz balita nyo na pakinggan natin sa ating mga kabayan ng Brain Health Capsule. 1 capsule before bedtime. May anxiety ka at meron ka ring insomnia, hindi ka makatulog, o ano-ano na lamang. Ang sagot, Brain Health Capsule. 1 capsule before bedtime. Mabibili sa mga suking butika over-the-counter nationwide. At yan po ang ating Showbiz ngayon. Umagang balita sa Kings Radio.